At dahil trabahador tayo dito sa bansang gitnang silangan, umaarangkada naman si Bilog ang buwan. Kahit anong trabaho kakayanin talaga alang-alang sa pamilya. Uy, and for today's video, sinamahan ko pala si engineer na magpunta daw kami doon sa kuweba. Hindi ko talaga alam kung ano yung gagawin ko dito kasi yung nervous ko kasi abot langit talaga kasi hindi ko talaga alam kung ano yung gagawin ko. Huy! At habang nagbibiyahe kami papasok doon sa underground, sa 10 beses talaga ako nagdasal ng magimaya ka Maria na puno ka ng grasya. Huy! Dito ko talaga nakikita yung mga aparatos na hindi ko talaga alam kung ano yung pangalan nito ng mga equipment na to. Sa hindi pala nakakaalam, ito po ay minahan. Dito po kami na-assign sa minahan. Dito nyo nakikita yung mga kristal na bato na may mga ginto-ginto talaga ba? O, diba? As you can see, naka-ready na talaga si engineer. Hinintay niya ako na matapos ako na suot ng PPE. Alam mo naman si Bilog, sobrang taba naman din. Nahihirapan talaga ako kaya ready na ako. Sabi ko sa kanya, sir, baka hindi tayo makalabas dito ng buhay kasi natatakot talaga ako. At bago kami papasok doon underground, yung ID namin, ilalagay talaga namin dito para malaman kung ilang tao yung nakapasok doon sa loob ng underground. At bago ka pala papasok doon sa underground, ini-make sure talaga yung kailangan mo just in case of emergency. At habang andito na kami sa sasakyan, hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko. Hindi ko talaga maintindihan kung ano yung nararamdaman ko. Huy! Natatakot talaga ako sa totoo lang kasi first time ko talaga sabak sa ganitong trabaho dahil wala naman tayong experience nito. Sabi ko sa kanya, make sure mo lang na makalabas tayo ng buhay. Sabi naman ng engineer namin, walang problema din. Wala ka lang. Papasok pala kami dito sa underground kasi lilinisan po yung kalsada kasi nga sobrang patsi na ba, nahihirapan na yung mga operator ng mga dump truck. So ito na, papasok na po kami dito. Diyos ko Lord, hindi ko talaga alam kung ano yung gagawin ko. Huy! Yun bang nasa sa isipan mo talaga na mag-back out ka, tatakbo ko talagang kasi hindi mo talaga kaya. Dahil wala ka naman kamuang-muang sa ganitong trabaho naman. Huy! Inisip ko lang talaga sa sarili ko na sige, dito na to, wala na tong atrasan. Sabi ko sa sarili ko. Hindi ko talaga masabi kung ano yung nararamdaman ko. Parang nakaihi ako, parang tatai ako. Yun bang balisa ka na wala kang maintindihan sa sarili mo kung nervyos lahat ang nasa utak mo? Alam niyo sa totoo lang mga kalog, ang hirap talaga ng trabaho nila. Hindi ko maipalawanag kasi wala akong experience sa ganitong trabaho. Tapos yung palaging nasa isip ko sa totoo lang talaga, baka hindi ako makahinga, baka kulang yung hinga ko ba kasi nga andito kami sa underground. Huy! Matagal-tagal pala yung biyahe namin bago kami makarating sa aming paruroonan. Siguro mga 30 minutes yung biyahe namin papunta doon talaga sa paruroonan namin, pero hindi pa yun sa pinakadulo ha. Hindi pa yun doon sa pinakadulo talaga na may nagtatrabaho doon na loader, dump truck, at saka yung mga aparatos na hindi ko kilala yun. Habang andito na kami, sabi na si engineer na dito yung linisan mo. Tapos sabi ko sa sarili ko, hindi pala siya dito nakakinakabahan. Hindi talaga na ako kinakabahan kasi nga nasanay na ba, sobrang dilim talaga dito. Tapos kung magsalita ka, yung parang nag-iiko talaga na wala talagang kapitbahay dito kundi kayo lang talaga nagtatrabaho. Mostly talaga sa mga operator dito is mga Pilipino na taga Baguio ba, doon sa nagtrabaho sa mga minahan sa Baguio, mga iguro. Tapos sinabihan ko pala si engineer, sir, ipasok natin yung bako ko dito, baka mapasok dito sa tinawanan niya ako, baka sabi niya hindi makasya yung bako mo dito kasi nga yung mga loader dito at saka yung dump truck talaga sobrang baba talaga. Hindi kagaya doon sa dump truck sa itaas na 10 yung gulong, dito 4 lang talaga yung gulong ng dump truck nila dito. At saka ito, nakita ko talaga tong aparatos na to, na equipment na to na hindi ko talaga alam kung ano yung pangalan. So ito yung dump truck nila guys. So 4 lang talaga yung gulong ng dump truck nila dito na papasok, pero sobrang laki talaga. Dito mo talaga masasabi na ang hirap talaga ng trabaho nila sa totoo lang. Papasok ka ng madilim kahit alas 12 ng tanghali, sobrang dilim din, at lalabas ka din ng madilim din. Sabi ko sa sarili ko, kaya para sila sobrang puti dito ng mga kapwa po natin na OFW na Pilipino dahil hindi talaga sila naaarawan. Nalilinisan niya yung kalsada kasi sobrang batsi-batsi talaga. Nagrereklamo na yung mga operator ng mga dump truck kasi nga batsi na nga ako. Sa totoo lang, katagalan, hindi na ako natatakot kasi nga andito kami. Sabi ko kay engineer, maganda palang trabaho dito, sabi ko, pero sa umpisa sobrang takot talaga. Hindi ka talaga alam kung ano yung gagawin mo. Para maihi ka, nanginginig yung mga buntot mo, nanginginig yung tuhod mo dahil hindi mo talaga masasabi na madali lang yung trabaho dito. Tingnan nyo, sobrang liwanag. Hindi talaga pwede na yung equipment mo dito na isa lang ilaw. Hindi talaga pumasok pala kami dito ng alas 7 ng umaga. Naglalabas kami ng alas 11:30 ng umaga. Sobrang liwanag dito sa loob. Tapos sa totoo lang mga kalog, may tulo talaga dito. Yung tubig sa itaas, tumutulo talaga siya. Bakit, sabi ko sa sarili ko, bakit may tubig dito? Sabi niya, may tulo talaga yan dito, Rodel, kasi nga nasa underground tayo. So andito na, tinan nyo yung mukha ko, nanginginig talaga ako kasi nga sabi ko sa sarili ko, makalabas pa kaya ako ng buhay dito. Sobrang takot ko talaga, pero enjoy ko na lang sa totoo lang kasi nga experience ba. Ang hirap pala na trabaho nila dito, sa totoo lang hindi ko maintindihan at hindi ko talaga may paliwanag sa inyo. Kung andito lang kayo sa loob guys, sa totoo lang talaga kakabahan talaga kayo kasi yung mga kasamahan po namin hindi talaga sila pumasok dito kasi nga natatakot talaga sila sa totoo lang. So ito na nga, pabalik na kami sa itaas kasi nga alas 11:30 na. Ang hirap talaga sa totoo lang. Dito namin na nakita na papasok tong mga heavy equipment na to na hindi ko talaga alam kung anong pangalan nito. Tapos kailangan talaga namin
naming magbigay ng distansya kasi yung daanan dito is one way lang. Now, nasabi ko talaga sa sarili ko na hindi talaga basta-basta yung trabaho nila sa totoo lang, at maya nakita ko na yung nagpalabas. Kaya nasasabi ko talaga sa sarili ko, thank you Lord, dahil nakalabas kami ng buhay, kasi sobrang hirap talaga doon sa ilalim ng underground. Sa totoo lang, hindi ko talaga maintindihan kung ano yung nararamdaman ko. Yun bang natatakot ka kung makalabas ka pa ba ng buhay?